everyone! Welcome back to Tales of Siren at isa na naman pong kwento ng pag-ibig ang ating pagsasaluhan ngayong araw. At ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang doktora na sinabuhay ng tubig ang isang engineer at hindi niya alam na ito pala yung lalaking matagal niya nang gustong pasalamatan at makilala. Ano kayang mangyayari pagkatapos nun? Malalaman po natin yan mamaya sa ating buong kwento. At bago tayo magsimula, shoutout po muna kay Ma'am Richelle Sonyo na palaging nakikinig sa ating channel. Hello sa iyo ma'am, sana po'y nakikinig kayo ngayon. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Ngayon ay simulan na po natin ang ating kwento ng pag-ibig. Si Dr. Tulip Vargas ay isang masipag na resident surgeon na nangarap makapagpatayo ng makabagong ER wing upang wala ng pasyenteng mamatay dahil sa kakulangan ng kagamitan. Ngunit sa isang fundraiser, isang maling akala ang nagtulak sa kanyang sabuyan ng tubig ang lalaking minsang dumurog sa puso niya. Si Johan Del Mundo, ang supladong bilyonaryong engineer at misteryosong donor ng kanilang ospital. Bilang kondisyon sa proyekto, kailangan silang magtrabaho ng magkasama. Mula sa magulong construction site hanggang sa Medical Expo sa Milan. Sa bawat bangayan, unti-unting bumabalik ang damdaming 3 taon nilang itinago. Ngunit habang lumalapit si Marco, isang Italian supplier, lalong lumalalim ang selos ni Johan at nabubuksan ng mga sugat ng nakaraan. Bakit nga ba iniwan ni Johan si Tulip? At kaya pa ba nilang buuing muli ang pag-ibig na minsan nilang winasak? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Diyos ko, Tulip, late ka na. Patay ka kay Direktor kapag hindi ka nakapag-speech. Halos mawala na ako ng hininga habang nagmamadaling tumakbo patungo sa stage. Kabado na ako dahil ayokong malate sa napaka-importanting araw na yon. Sa wakas, makikilala ko na rin ang misteryosong lalaking palaging nagdodonate ng milyon-milyong piso sa ospital namin para sa pagpapatayo ng mga bagong pasilidad. Habang dumaran ako sa gilid ng mesa ng isang bisita, biglang sumabit ang strap ng Chanel bag ko sa armrest ng upuan nito. Napahinto ako ng malakas dahil sa pagkakahatak sa balikat ko. Hoy! Bitawan mo nga ako! Huwag kang ang papansin! Dahan-dahan akong lumingon. Nalaki ang mga mata ko nang makilala ko ang lalaking nakaupo roon. Johan? Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Bitawan mo nga ako! Bakit mo ba ako ginugulo? Kung kailan professional na tayo, tsaka ka naman naging unprofessional. Ano bang pinagsasabi mo, Tulip? Huwag mo nga akong idan sa kasupladuhan mo. Wala nang tayo, 3 taon na. Huwag mo akong pigilan dyan. Ang laki rin ng galit mo sa akin Pati ba naman dito haharangin mo ko? Importante sa akin ang event na to. Kaya huwag kang papansin. Dahil sa matinding inis at pagmamadali, dinampot ko ang baso ng tubig sa mesa niya at walang pag-alinlangang sinabo yon sa mukha niya. Biglang natahimik ang buong ballroom. Huminto ang tugtog ng violin at sabay-sabay na napalingon sa amin ang mahigit 200 bisita. Dahan-dahang tumayo si Johan. Basang-basa ang muka, buhok at mamahaling suit niya. Pumatak ang tubig mula sa dulo ng ilong niya habang matiim niya akong tinitigan. Yan ang napapala mo sa pagpigil sa akin. Sinabi na kasing bitawan mo ko Tinalikuran ko siya at muli akong naglakad. Ngunit nahatak na naman ang bag ko. Napalingon ako sa kanya, handang sumigaw ulit. Pero nang tingnan ko ang aking balikat at ang upuan, doon ko lamang napagtantong sumabit pala talaga ang strap ng bag ko sa armrest. Hindi ako hinawakan ni Johan. Kahit isang daliri, hindi niya nilapit sa akin. Ay, sumabit lang pala. Sorry. Parang gusto ko lang lamunin ang lupa ng mga sandaling yon. Tahimik lamang na pinunasan ni Johan ang mukha niya gamit ang table napkin. Hindi siya sumigaw at hindi rin siya nagalit. Pero sapat na ang matalim niyang tingin para masunog ako sa kahihiyan. May sasabihin ka pa ba, Dr. Vargas? O isasabi mo rin sa akin yung buong picture? Napakagat ako sa aking labi.
Humingi akong muli ng paumanhin bago ako mabilis na umakyat sa stage upang ibigay ang speech ko. Habang nagsasalita ako sa harap, napansin kong may isang lalaking nakatayo sa isang sulok ng malawak na ballroom. Abot tenga ang ngiti nito habang pinagmamasdan kaming dalawa. Maya-may lumapit siya kay Johan. May lamig ba pare? Kasing lamig ba ng pakikitungo niya sa'yo? Halatang nangaasar si Diego. Sinamaan siya ng tingin ni Johan. Samantalang napalingon naman ako sa kanilang dalawa. Nagulat ako nang makilala ko si Diego. Isa rin siyang tanyag na engineer at may-ari ng isang malaking construction firm. Agad akong iniwas ang tingin ko nang salubungin ako ng masamang tingin ni Johan. Dahil sa sobrang kaba at kahihiyan, minadali ko na ang speech ko. Gusto ko pa sanang makipag-usap sa ibang mga bisita at makilalang misteryosong lalaking matagal nang tumutulong sa ospital namin. Ngunit pinili kong umalis na lamang. Hindi kasi basta-bastang tao ang sinabuyan ko ng tubig. Si Johan Del Mundo yon, isang kilalang perfectionist na engineer at bilyonaryong CEO. At higit sa lahat, ex-boyfriend ko siya. Siyang lalaking nakipaghiwalay sa akin 3 taon na ang nakakalipas nang hindi man lang nagbibigay ng maayos na dahilan. Wala naman sa bokabularyo ko ang maghabol sa taong ayaw na sa akin. Kaya nang bitawan niya ako, binitawan ko rin siya. Isa lamang akong hamak na resident doctor. Hindi ako sikat at lalong hindi ako mayaman na kagaya niya. Napabuntong hininga na lamang ako habang pilit na winawaglit sa aking isipan ang nangyari. Pero kinabukasan, pagpasok ko pa lamang sa ospital, nalaman kong hindi ganun kadaling kalimutan ang iskandalong ginawa ko. Nag-trending na ang video ng pagsaboy ko ng tubig kay Johan. Dinumog agad ako ng mga katrabaho ko. Doc, ex mo raw si Engineer Johan? Bakit kayo naghiwalay? May third party ba? Napahilot ako sa aking sentido bago bagsak balikat na umupo sa pinakamalapit na silya. Hindi ko alam. Hindi naman ako nang iwan. Iniwan lang niya ako ng walang dahilan. Ayoko namang maghabol. Magmumukha lang akong desperado at katatawanan. Biglang dumating ang isa sa mga doktor namin. Doc, pinapatawag ka ng direktor ng ospital. Pumunta ka raw agad sa opisina niya. Importante raw. Napatigil ako sa pagrereklamo. Agad akong tumayo at halos takbuhin ang daan patungo sa opisina ng hospital director. Pagdating ko ron, nakatayo ako sa harap ng malaking mesa niya. Nakatungo ang ulo habang mahigpit na hawak ang cellphone ko. Nakaplay sa screen ng viral video ko at kitang-kita ko ang nakakahiyang headline. Dr. Saboy. Director, sorry po talaga. Hindi ko naman po sinasadyang sirain ang reputasyon ng ospital. Magre-resign na lang po ako bago niyo pa ako ipatapon sa malahing probinsya. Sino naman na nagsabing tatanggalin kita? Napakunot ang noo ko. Bago pa ako makapagtanong, bumukas ang pinto ng opisina. Sabay kaming napalingon ng direktor. Pumasok si Johan na may hawak na isang pirasong papel at isang puting hard hat. Napatras ako sa kaba nang makita ko siya. Johan? Magandang umaga, Dr. Saboy. Dahil sa ginawa mo kagabi, narito ang dry cleaning bill ng suit ko. Inilahad niya sa akin ang papel. Nang makita kong nakasulat na halaga, halos lumabas ang mga mata ko sa gulat. Ang mahal naman ng pagpapadry clean nito. Tubig lang naman yung sinabi ko sa'yo, hindi semento. Hindi niya pinansin ang reklamo ko. Sa halip, iniabot niya sa akin ang hard hat. Nakadikit sa harapan nito ang isang name tag na malinaw na may nakasulat na Dr. Saboy. At ito, isuot mo simula bukas. Bakit ako magsusuot ng hard hat? Ospital to, hindi bodega. At saka bakit may name tag pang Dr. Saboy? Pinaglalaroan mo ba ako? Dr. Vargas, maghunos dili ka. Hindi mo ba alam? Si Engineer Johan Del Mundo at ang Del Mundo Construction ang nagdonate ng buong lupang ito. Sila rin ang nagpatayo ng hospital natin ng libre. At dahil naging matagumpay ang fundraiser kagabi,
siya rin ang magpapatayo ng bagong ER wing. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Muli kong tiningnan si Johan. Ikaw? Yes. At ang kondisyon ko para ituloy ang milyon-milyong proyektong to. Ikaw ang magiging lead medical consultant ko. Araw-araw mo akong makakasama sa mga site visit. Pati na rin sa Milan International Medical Equipment Expo. Kaya mag-ingat ka. Baka sa susunod, semento nang maisaboy mo sa akin. Hindi ako makapaniwalang siya palang misteryosong laking matagal nang nagbibigay ng milyon-milyong donasyon sa ospital namin. At ngayon, gusto pa niya akong makasama araw-araw. Aba, talagang ginamit mo pa ang pera mo para pigilan akong mag-resign. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? 3 taon na tayong wala. Tapos magpapakita ka para lang utos-utusan ako? Hindi ganyan ang nais kong iparating. At simula bukas, bawal ang clumsy sa site ko. Baka kasi imbis na yung paderang gumuho, yung puso mo na naman ang mabasag. Nanliit ang mga mata ko sa matinding inis. Uminit ang buong mukha ko habang pinagmamasdan ko ang makademonyong ngisi niya. Johan Del Mundo, ang yabang mo talaga. Baka gusto mong dagdagan ko ng 1 timbang yelo yung tubig na sinabi ko sa'yo kagabi. Buhisit! Pahablot kong kinuha sa kaniyang hard hat at ang dry cleaning bill. Nag-walkout ako at pabalagbag na sinara ang pinto ng opisina. Bago yung tuluyang sumara, nakita kong nakatitig sa akin si Johan. At ang nakakainis, mahina siyang tumatawa na para bang sabik na sabik siyang makita akong suot ang hard hat na may pangalang Dr. Saboy. Grabe, Tulip! Sa isang maling akala na binyagan siyang Dr. Saboy at natuklasang ang ex niyang si Johan pala ang misteryosong malaking donor. Ngayon, mapipilitan silang magsama araw-araw bilang consultant at engineer. Paghihiganti nga lang ba ang pakay ni Johan o may dahilan kung bakit muli siyang lumapit kay Tulip ng ganon? Ating alamin. Natuloy nga ang biyahe namin ni Johan patungong Milan. Habang naglalakad kami patungo sa Expo Hall, nakasuot si Johan ng napakagandang coat at shades habang bitbit ang 2 tasa ng Italian espresso. Ako naman ay padabog na naglalakad sa tabi niya. Labag pa rin sa loob kong sumama sa kanya sa Milan. Para mapawi ang inis ko, inisip ko na lamang ang kapakanan ng mga taong matutulungan ng mga kagamitang mapipili namin. Sa tuwing inaasar niya ako, inaalala ko na lamang ang pasyenteng nawalan ng buhay dahil sa hindi magandang pasilidad at kakulangan ng kagamitan sa ospital. Sa ganung paraan, lumalakas ang loob ko at humahaba ang pasensya ko kahit pikon na ako kay Johan. Gigil na gigil pa rin ako sa iyo, Johan, swear. Ginawa mo na nga akong katatawanan sa buong ospital gamit yung Dr. Saboy na hard hat mo. Hanggang dito, naiinis pa rin ako sa pagmumukha mo. Pagbalik natin sa Pilipinas, isasaboy ko talaga sa mukha mo yung buong water dispenser ng ER. Ayun na naman si Dr. Saboy. Tumataas na naman ang blood pressure. Bagay naman sa iyo yung hard hat. Cute kang ang tingnan. Mukha kang pinaliit na foreman na nawawala sa kalsada. Foreman? Mahiya ka nga sa balat mo. At saka bakit kailangan pa kitang samahan dito sa Italy? Pwede namang si director na lang. Pahirap ka talaga sa buhay ko. Busy rin yung tao. Guguluhin mo pa. At least, kahit clumsy ka, nandito naman ako para bantayan ka. Baka sumabit ka na naman sa pinto ng airport at makasaboy ng kape sa Italian police. At saka sino pa bang mga asal sa'yo kung wala ako? Ewan ko sa'yo. Suplado ka na nga napakasama pa ng ugali mo. Kainis? Pumasok kami sa napakalaking exhibit hall. Puno ng pinakabagong teknolohiya ng medisina. Naglakad ako sa gitna ng hall habang masusing sinusuri ang bawat kagamitan. Nakasunod naman sa akin sa Johan habang may hawak na tablet at mga blueprint. Napahinto ako sa isang booth nang makita ko ang isang makabagong hospital bed. Tingnan mo to. Maganda tong bed frame para sa ER. Hindi kasya. Subukan mong ilagay yan sa blueprint ng trauma bay natin. Haharang yan sa pintuan. At saka tingnan mo ang mga gulong. Manipis. 1 linggo lang yan sa ER nyo. Sira na agad dahil sa madalas mong pagtakbo habang nakasabit ang bag mo.
Ititigil mo ba yung pagbanggit sa bag ko o isasaksak ko sa iyo yung tablet mo? Sinasabi ko lang ang totoo, Dr. Vargas. Clumsy ka kasi. Kahit ilang beses mong itanggi. Ebidensya yung suit ko nung isang gabi. Alam mo, nakakainis ka na talaga. Hindi ko na kayang kasungitan at pang-asar mo. Diyan ka na nga. Mag-solo ka. Hindi na kita isasama. Padabog ako nag-walkout sa matinding ines. Mabilis akong naglakad palayo sa hall habang bitbit ang bag ko. Nang pasimple akong lumingon, nakita kong napahima si Johan sa sariling leeg. Umiling siya ng may bahagyang ngisi bago ako sinundan. Pagbalik namin sa hotel, mag-isa akong naupo sa sofa sa lounge. Nang gagalaiti pa rin ako habang umiinom ng malamig na tubig. Sa kabilang mesa naman ay nakaupo si Johan, umiinom ng kape habang nagbabasa ng structural manual. Biglang bumagsak sa sahig ang isang matandang Italian guest na nakatayo sa harap ng reception. Nanginginig ang katawan nito at mabilis ang paghinga. Agad akong tumayo at tumakbo patungo sa matanda. Lumuhod ako sa tabi niya at mabilis na sinuri ang kanyang pulso at mga mata. Hypoglycemia, severe drop in blood sugar. Kailangan niya ng emergency glucose kit at IV line. Meron ba kayo sa reception? No ma'am, we don't have medical kits here. Mula sa main entrance ng hotel, napansin kong may dumarating na isang napakagwapong lalaki. Nakasuot siya ng mamahaling Italian suit at may bitbit na maliit na leather medical kit. Nang makita niya ang nangyayari, mabilis siyang lumapit sa amin. Here, emergency glucose kit, sterile syringe, and IV line. Use it. Agad kong kinuha sa kaniyang kit. Sandali lang po, lalagyan ko po kayo ng IV line, sir. Huwag po kayong mag-alala. I'm a licensed doctor from the Philippines. Hold him still. Humingi muna ako ng pahintulot sa kasama niyang matanda. Nang pumayag ito, agad kong kinabit ang IV line at naiturok ang glucose. Pagkalipas ng kalahating minuto, kumalma ang matanda at dahan-dahang nagkamalay. Hingal akong tumayo bago pinunasan ng pawis sa aking noo. Hinarap ko ang lalaking nagbigay sa akin ng medical kit. Thank you. Salamat sa emergency kit. Pambihira. Sakto ang dating mo. It was a flawless execution, Doctor. Dr. Tulip Vargas, resident doctor mula sa Pilipinas. Thank you so much for handling me your emergency kit. Boy Scout ah. Marco Villarreal, CEO of Villarreal Group. We specialize in manufacturing medical equipment, including state-of-the-art ECMO machines and emergency glucose kits. I bring an emergency kit everywhere I go, just in case someone needs it. Nanlaki ang mga mata ko sa sobrang gulat at tuwa. Villarreal Group? Oh my God! Kayong may-ari ng ECMO machines na may double pump mechanism? Binabasa ko yung research paper niyo tungkol sa membrane oxygenation efficiency nung nakaraang linggo. You read our technical papers? That's impressive. Yes, our dual-phase ECMO allows continuous blood flow even under high trauma pressure. We use a specialized polyurethane coating to prevent clotting. Dahil sa excitement, tila nakalimutan ko ang galit ko kay Johan. Buong atensyon kong hinarap si Marco. Talaga? So standard heparin dosage lang ang kailangan at hindi na kailangan ng high-dose anticoagulants? That reduces internal bleeding risk in ER patients by at least 40%. Napangiti si Marco at halatang humanga sa sinabi ko. Exactly. You completely understand the physiological dynamics, Dr. Tulip. Most administrators only ask about the price, but you actually care about the biomedical interaction. Masaya kaming nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa medical terminologies, anatomy at mga equipments specification. Mula sa gilid ng aking mga mata, napansin kong nakatayo si Johan sa hindi kalayuan. Hawak pa rin niyang structural manual, ngunit hindi na siya nagbabasa. Dahan-dahang naningkit ang mga mata niya habang salit-salitang nakatingin sa amin ni Marco. Mukhang gusto niyang makisali, ngunit halatang wala siyang maintindihan sa pinag-uusapan namin. Polyurethane coating? Anticoagulants? Heparin? Ano bang pinagsasabi ng mga to? Humakbang siya palapit sa amin at pilit na sumingit sa usapan. Aba, maganda rin yung tensile strength ng bakal ng kit.
Hindi namin siya pinansin ni Marco. Pinagpatuloy lang namin ang pag-uusap. Dr. Vargas, since you know so much about our medical line, why don't we have a coffee? I would love to show you the specification of our modular operating rooms for your hospital project. Talaga? Naku, gustong gusto ko yan. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang bigla akong hawakan ni Johan sa braso at hilahin palayo kay Marco. Makatanggi ka sa akin nung inalo kita ng kape. Tapos sa kanya paig ka agad? Ano ka ba, Johan? Medical specification ang pag-uusapan namin. Wala ka namang maintindihan dahil civil engineer ka. Wala akong maintindihan. Di ko nang magaling. Halika na sa itaas. Marami pa tayong blueprint na asikasuhin. Pagkatapos ay binalingan niya si Marco. At ikaw, Mr. Villarreal, emergency kit lang ang binigay mo. Huwag mong subukang kunin ang oras ng medical consultant ko. Napatitig ako kay Johan. Bakit parang galit na galit siya gayong tungkol lang naman sa medical equipment ang pinag-uusapan namin ni Marco? Kalmadong tumingin sa akin si Marco bago muling nagsalita. Kung gusto mong pag-usapan natin ng equipment, nasa room 301 lang ako. Nako, mukhang hindi lang medical equipment ang umiit sa Milan. Habang hanga si Marco sa talino ni Tulip, hindi naman maitago ni Johan ang pagsiselos. Bakit gano'n na lamang ang reaksyon niya kung matagal na silang hiwalay? At tatanggapin kaya ni Tulip ang paanyaya ni Marco sa room 301 mamaya? Kayo, tatanggapin niyo ba? Inakbayan ako ni Johan at pilit na kinaladkad patungo sa elevator. Kaya hindi na ako nakasagot kay Marco. Narinig ko pang pahabol nitong sigaw mula sa lobby. Lalong bumigat ang mga hakbang ni Johan at sumama ang timpla ng mukha niya. Bago tuluyang sumara ang pinto ng elevator, nakita kong nakatayo pa rin si Marco sa lobby. Nakatitig siya sa amin habang nakangiti ng nakakaloko. Kinabukasan, naglalakad ako sa hallway ng hotel habang hawak ang laptop at folder na naglalaman ng floor plan. Nang lingunin ko ang aking likuran, nakita kong nakasunod sa akin si Johan. Masama ang timpla ng mukha niya at nakakrus ang mga braso habang naglalakad. Johan, bakit ka ba nakasunod sa akin? Sabi ko pupunta lang ako sa room ni Marco para pag-usapan ng mga blueprint at specification ng OR equipment. Ano sa tingin mo? Hahayaan kitang pumunta ng mag-isa sa kwarto ng lalaking yun? Lead civil engineer ako ng proyekto. Kasama sa trabaho ko ang siguraduhin hindi nag-aaksaya ng oras ang lead consultant ko sa mga Italian supplier. Ewan ko sa'yo, trabaho lang ang pag-uusapan namin. Ginagawan mo pa ng issue. Huminto ako sa tapat ng suite ni Marco at kumatok sa pinto. Agad yung bumukas. Nakasuot si Marco ng polo at may hawak na 2 folder ng kontrata. Napangiti siya nang makita ako. Ngunit agad na napataas ang kanyang kilay nang mapansin si Johan sa aking likuran. Hi, Dr. Tulip. Come in. Everything is set for our meeting. I knew you would come, so I prepared everything. Thank you, Marco. Pasensya na sa abala. Gusto ko lang idetalye sa iyo ng maayos yung mga kailangan namin para sa ER wing. Dire-diretsong pumasok si Johan nang hindi man lamang nagpapaalam. Ipinasok niya ang mga kamay sa bulsa ng kaniyang coat at maingat na inspeksyon ng buong kwarto ni Marco. Ilatag mo na agad yung mga kontrata, Mr. Villarreal, para matapos na to. At saka bakit sa kwarto mo pa kailangang mag-usap? Wala bang conference room ang hotel na to? Mahinang natawa si Marco bago tinuro ang malaking meeting table sa gitna ng suite. Relax, Engineer Del Mundo. My suite has a dedicated study table for business presentations. Tulip, please take a seat. I ordered fresh cappuccino for us while we go through the list. Wag na. May kape na siyang ininom kanina sa room niya. Bawal sa kanya yung sobrang caffeine kapag nagmamadali dahil mabilis manginig ang mga kamay niya. Ibigay mo na lang ang mga folder para matapos na agad tayo. Kukunin na sana ni Johan ang tasa ng cappuccino nang mabilis ko itong inagaw sa kanya. Johan, akong iinom. Bakit mo kinukuha? Nakakahiya ka. Umupo ako sa harap ng mesa. Binuksan ang aking laptop at nilatag ang floor plan sa harap ni Marco. Marco, diretso na tayo sa punto.
Maraming critical cases na dumarating sa ospital namin araw-araw. Kailangan namin ng modular operating room panels na madaling sterilize, dual pump ECMO units para sa cardiac emergencies, at high-end mechanical ventilators na pwedeng gamitin mula sa mga bata hanggang sa matatatanda. Mas maganda rin kung ang mga monitor compatible sa floor plan clearance na ginagawa ni Johan. Impressive, Dr. Tulip. Very precise and patient-centered. I expected nothing less from a top resident surgeon. Lahat ng binanggit mo, mula sa ECMO hanggang sa modular OR panels, ay nasa Tier 1 list ng Villarreal Group. Nakahanda na rin ng specification na babagay sa space ninyo. Maingat kong sinuri ang mga dokumentong inilatag niya. Nang makita kong specifications, hindi ko napigilang mapangiti. Oh my God! Perfectly match nga! Ito mismo ang kailangan ng hospital para sa mabilisang operasyon. Marco, kayo na ang kukunin naming opisyal na supplier para sa ER wing. It is my absolute honor, Dr. Tulip. Having an exceptional resident surgeon like you means everything to us. I'll make sure to personally oversee the delivery to Manila. Kinuha ni Marco ang kamay ko at marahang hinalikan ng likod nito. Hindi pa ako nakakabawi sa gulat ng biglang agawin ni Johan ang kamay ko. Kumuha siya ng tissue mula sa mesa at mariing pinunasan ng bahaging hinalikan ni Marco. Napakunot ang noo ko habang pinagmamasdan siya. Naninigas ang kanyang panga at matalimang tingin kay Marco. Mr. Villarreal, ako ang chairman ng Del Mundo Construction at ako ang magbabayad sa lahat ng supply contract na yan. Pirmahan mo ng mga papel para matapos na to. Huwag mong idaan sa paulit-ulit na paghalik sa kamay ng surgeon ko ang negosyo natin. Napalingon ako kay Johan. Surgeon niya? Surgeon mo? I thought she was just the lead resident surgeon of the project, Engineer Del Mundo. Or are you making this personal? Personal mo na negosyo. Sa Pilipinas pa rin ang bagsak ng mga kagamintang yan. At sa site ko, ako ang nasusunod. Naiinis akong hinablot ang mga kontrata at inilapag ang mga yon sa pagitan nilang dalawa. Pumirma na nga kayong dalawa. Baka gusto ninyong ihampas ko sa inyo itong mga kontrata. Kalmadong kinuha ni Marco ang panulat at nilagdaan ng mga dokumento. Signed. I'll see you both in Manila for the audit and installation. Thank you, Marco. Pagpunta mo sa Pilipinas para sa audit, ititreat kita ng dinner sa BGC bilang pasasalamat. Really? That's very generous of you, Dr. Tulip. I'm looking forward to our dinner in BGC then. Napansin kong agad na napasimangot si Johan. Masama ang tingin niya sa akin na para bang napakalaking kasalanan ng sinabi ko. Talaga? Ititreat mo pa? Johan, courtesy ang tawag doon. Hospitality para sa bagong partner ng ospital. At saka, pera ko naman ang gagamitin ko. Bakit ka ba naiinis dyan? Pero mamano hindi. Wala akong pakialam. Walang magdi-dinner sa BGC nang hindi ako kasama. Tapos na ang meeting, Mr. Villarreal. Huwag ka nang mag-abalang ihatid kami sa pinto. See you in Manila, Dr. Tulip. Enjoy the rest of your stay here. Bago pa ako makapagpaalam ng maayos, hinawakan na naman ni Johan ang aking braso at hinila ako palabas ng suite. Hey, Johan, ano ba? Nakakahiya kay Marco. Bitawan mo nga ako. Hindi siya huminto. Sa halip, lalo lamang niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa akin. Bakit kita bibitawan? Nasa tabi na kita. Tapos baka kawalan pa ulit kita? Asa ka. Aba, mukhang hindi na may tago ni Johan ang matinding selos niya kay Marco. Mula sa pagpuna sa kamay ni Tulip hanggang sa pagbabawal sa dinner. Napaka-personal na ng kilos niya. Pero ano kayang ibig niyang sabihin sa pakakawalan pa ulit? May nararamdaman pa ba siya para sa dating kasintahan? Ating alamin. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Johan. Nasa tabi na kita tapos pakakawalan pa ulit kita? Ano yun? Pakiramdam ko ay may ibang kahulugan ng mga salitang yon. Ayaw kong mag-assume pero hindi ko maiwasang isiping baka pinagsisihan niyang naging hiwalayan namin. Ayoko nang guluhin pa ang aking isip.
Sa halip na paulit-ulit na pag-isipan ang sinabi niya, itinuon ko na lamang ang buong atensyon ko sa pinapatayo niyang bagong ER wing. Rumaragas ang trabaho sa construction site. Sa lubong ang mga kilay ko habang naglalakad at hawak ang final delivery checklist ng mga kagamitan. Biglang sumabay sa akin si Johan. Bit-bit ang isang blueprint. Malamig ang mukha niya habang nag-uutos sa mga manggagawa. Kauuwi lang namin kahapon mula sa Milan. Ngunit balik na agad kami sa aming araw-araw na trabaho. Nang mabasa ko ang shipment arrival notification, agad akong napahinto. Johan, ano itong nakasulat sa shipment arrival notification? Bakit mo pinagpaliban ng 2 linggo ang delivery ng modular OR panels at ventilators na galing sa Villarreal Group? Gusto ko munang magkaroon ng panibagong technical safety audit sa kumpanya ni Marco bago papasukin ang mga kagamitan niya sa site ko. Technical safety audit? Johan, napagkasundoan at napirmahan na natin yan sa Milan. Kumpleto ang certification ng Villarreal Group at approved na yan sa buong hospital board. Bakit gumagawa ka ng dahilan para maantala ang delivery? Biglang sumama ang timpla ng mukha ni Johan. Dahil ayoko makita ang mukha ng Marco na yan dito sa site. Sinabi niyang pupunta siya rito sa Manila para personal na pangasiwaan ng installation at makipag-dinner sa'yo sa BGC. Nagtatrabaho ba tayo rito o nagpapadalaw ka ng manliligaw mo? Hindi ako makapaniwalang tinitigan ko siya. Seryoso ka ba, Johan? Ginagamit mo ang kapangyarihan mo bilang chairman at lead engineer para lang sa personal mong selos? Mali ang ginagawa mo. Ako ang mananagot kapag may nangyaring problema sa structure ng building na to. Hanggat hindi ako nakatitiyak sa mga tauhan at kagamitan niya, mananatiling nakahold ang shipment mula sa kumpanya niya. Lalong uminit ang ulo ko. Humarap ako sa kanya at mariing tinuro ang delivery checklist na hawak ko. Inuuna mo ang salos mo kaysa sa kapakanan ng ospital. Kapag naantala ang delivery ng mga kagamitan ni Marco, maaantala rin ang buong turnover ng ER wing. Paano mga pasyenteng nangangailangan ng emergency operating room at ventilators ngayong buwan? Magsasakripisyo sila dahil ang ayaw mong makitang isang tao. Napakababaw mo. Natahimik si Johan. Matagal niya akong tinitigan. Unti-unting nawala ang tigas ng kanyang muka at binaba niya ang blueprint na hawak niya para bang noon lamang niya napagtanto ang magiging epekto ng kanyang desisyon sa buong proyekto. I shouldn't have delayed this shipment. Alam kong approved na ang kagamitan niya. I made a mistake, Tulip. Nadalala lang ako. Bahagya akong kumalma, ngunit hindi ko pa rin pinalampas ang ginawa niya. Professional tayo rito, Johan. Bumalik tayo mula sa Italy para magtayo ng ER wing na makakapagligtas ng buhay. Hindi para magpaligsahan kayo ni Marco sa selusan. Kakausapin kong logistic team ngayon din. Papapasukin ko na bukas ang shipment ng Villarreal Group nang walang anumang delay. Siguraduhin mo lang, engineer. Baka mamaya harangin mo na naman sa gate. Hindi na. Gagawin ko na ng maayos ang trabaho ko. Pero tungkol sa dinner niyo sa BGC, kapag tinuloy niyo yun, kasama ako. Hindi yan negotiable. Nanlaki ang mga mata ko. Anong date ang pinagsasabi mo riyan? Inimbita ko lang siyang mag-dinner date agad? Tigilan mo ko, Johan. Ayusin mo muna yung shipment schedule. Nako! Umabot na sa shipment schedule ang selos ni Johan kay Marco. Mabuti na lang at pinaglaban ni Tulip ang kapakanan ng mga pasyente at napaamin siyang nagkamali. Pero bakit ayaw pa rin niyang payagang mag-dinner na silang dalawa lang? Selos lang ba ito o may pag-ibig pa siyang itinatago? Ating alamin. Natuloy na ang shipment ng Villarreal Group. Dumating si Marco sa Pilipinas kasama ng ilang Italian technical specialist. Nasa construction site ako nang makita kong papalapit ang grupo nila. Agad nung umiti si Marco nang mapansin ako. Kumaway siya bago mabilis na naglakad patungo sa aking kinaroroonan. Dr. Tulip, it is good to finally see you again. Marco, welcome to the Philippines. Mabuti naman at ligtas ang biyahe niyo mula Milan. Natutuwa ako nakarating agad ang buong shipment ng Villarreal Group nang walang aberya. Bago hawakan ni Marco ang kamay ko, napansin kong pasimple siyang tumingin sa palapit na si Johan. Parang sinadya niyang marahang ilapit sa mga labi niya ang kamay ko at halikan ang likod nito.
As I promised you in Italy, I personally came here to oversee the installation of our modular OR panels and ECMO machines. I wouldn't trust anyone else to handle this for you. Halos lakit takbo ang ginawa ni Johan para makarating sa amin. Mabilis niyang hinablot ang kamay ko bago pa ulit-ulit na pinunasan yon gamit ang kaniyang panyo. Gigil na gigil siya. Umiigting ang kaniyang panga habang matalim na nakatitig sa mga mata ni Marco. Mr. Villarreal, sa site ko bawal ang hindi naghuhugas ng kamay bago humawak ng pagmamay-ari ko. Napalingon ako sa kanya. Pagmamay-ari niya? Johan, ano ka ba? Nakakahiya ka sa bisita. Bisita man o supplier, kailangan sumunod sa safety protocol. Tandaan mo yan, Mr. Villarreal. Engineer Del Mundo. I see your hospitality hasn't changed since we met in Milan. Don't worry, my hands are sanitized. More importantly, my equipment is world-class. Titingnan natin kung papas ang world-class equipment mo sa electrical standards ng hospital ko. Halika na sa loob. Huwag niyong paitimin ang hangin dito sa labas. Sarkastiko ang pagkakasabi ni Johan bago niya kami tinalikuran. Pumasok kaming tatlo sa bagong tayong modular operating room. Mabilis na pinaliwanag ng mga tauhan ni Marco ang proseso ng pagkakabit ng stainless steel at mga pambihirang suspended surgical light. Lumapit si Marco sa isang mounting bracket at tinuro yun sa akin. You see this tulip? The antibacterial coating on these panels can withstand high-pressure chemical sterilization. And right here, at eye level, I customized the mounting bracket specifically based on your height. Just like you requested during our call. Hindi ko napigilang mapangiti sa tuwa habang tinitingnan ang bracket. Oh my God! Marco, seryoso? Naalala mo yung nabanggit ko? Ergonomic to para sa akin. Masyado kasing mataas ang mga dating bracket sa kabilang wing. Lagi akong nangangalay. Of course. How could I forget anything you tell me? Your comfort while saving life is my top priority. Biglang lumapit si Johan at pumagitna sa aming dalawa. Gamit ang MP1 blueprint tube na hawak niya, marahan niyang tinulak si Marco patungo sa gilid. Diyan ka sa gilid, Mr. Villarreal. Baka matabig mo ang bracket. Hindi pa maayos ang wall anchor niyan. Johan! Lead civil engineer ako rito. Tinitingnan ko lang kung matibay ang bracket na yan. At saka, ergonomic, tulip. 3 taon kitang pinapanood mag-opera sa kabilang building. Kailan ka pa nangalay sa mataas na mounting? Nag-iinarte ka lang dahil ang Italian na to ang naglagay. Napatigil ako sa sinabi niya. 3 taon niya akong pinapanood habang nag-oopera? Bakit? Anong nag-iinarte? Totoong nangangalay ako. Bakit? Naglagay ka ba ng adjustable bracket sa floor plan mo dati? Hindi naman, di ba? Kasi kung sinabi mo sa akin na nangangalay ka, pinagawa ko na yun sa buong ospital gamit ang sarili kong pera para lang pasayahin ka. Lalo akong natigilan. Bago pa ako makapagtanong tungkol sa sinabi niya, nagsalita si Marco. Well, Engineer Del Mundo, attention to details is a gift. Some engineers build walls, but visionary suppliers build solutions tailored for the surgeon's heart. Gusto mong makakita ng visionary engineering, Villarreal? Subukan mong itulak ang pader na yan. Kapag bumagsak yan dahil sa kagamitan mo, ikaw ang ihahalo ko sa semento. Hindi ko na napigilang mamagitan sa kanilang dalawa. Diyos ko, tama na yan. Nagtatrabaho tayo rito, Johan. Kung magmamatigas ka dahil sa selos mo, lumabas ka na muna sa OR. Ako? Lalabas sa sarili kong site? Aasa ka. Dito lang ako. Babantayan ko ang bawat galaw ng lalaking yan. At babantayan din kita. Pagsapit ng hapon, natapos ang formal na pagkakabit ng unang batch ng ECMO machines at monitoring systems. Pawisan na ako matapos turuan ng mga resident doctor at nurse kung paano gamitin ang mga bagong interface. Sa buong maghapon, napansin kong nakasubaybay si Johan sa bawat kilos ni Marco habang mahigpit na hawak ang kaniyang checklist. Lumapit sa akin si Marco matapos makumpirma ang huling configuration.
Everything is successfully configured, Dr. Tulip. My team will handle the secondary wiring tomorrow morning. So I believe you owe me something tonight. Doon ko naalala ang pinangako ko sa kanya. Yes, ang dinner sa BGC. Sinabi ko sa'yo sa Milan na libre ko ang dinner mo bilang pasasalamat sa mabilis na pagkilos at pagpunta mo rito sa Manila. I already booked a table for 2 at a fine dining Italian restaurant in High Street. 7:30 tonight. I'll pick you up at your office later. Biglang inagaw ni Johan ang listang hawak ko at padabog na kinuha ang kanyang clipboard mula sa mesa. Anong table for 2? Nakakalimutan mo yata na may pangatlong tao sa kontratang to, Mr. Villarreal. Johan, dinner lang to bilang pasasalamat sa supplier. Bakit ba nakikisaw-saw ka? Nakikisaw-saw? Ako ang nagbayad sa multi-million peso contract na yan. Kung may magpapasalamat sa Italia na yan, ako dapat. At saka sinabi ko na sa'yo sa Milan pa lang, wala kang makakasamang mag-dinner sa BGC nang hindi ako kasama. Mahinang natawa si Marco bago tumingin kay Johan. Is the chairman of Del Mundo Construction really that insecure? It's just a dinner between business partners, engineer. Insecure? Sa'yo? Baka nakakalimutan mong mas matagal kong kilala si Tulip kesa sa'yo. At baka nakakalimutan mo rin, ako ang kasama niya nung nagsisimula pa lang ang proyektong to. Habang ikaw ay nasa Milan at nagpapatakbo ng kumpanya ng tatay mo. Johan, sobra ka na. Nakakahiya kay Marco. Humarap sa akin si Johan. Baka sa kanyang mukhang sama ng loob habang mariin siyang nagsalita. Ilang araw ako naghintay na ilibre mo lang ako ng simpleng kape pagkatapos ng mahaba nating duty sa site. Pero ni isang beses hindi mo ginawa. Tapos ngayon, isang buwan mo palang nakilala ang Italian na yan. Ililibre mo na agad ng fine dining sa BGC? Johan, nagtatrabaho lang tayo. Bait-baitan ka sa kanya. Pero sa akin, lagi kang galit. Kaya sasama ako sa dinner na yan. Baguhin mo ang reservation mo, Villarreal. Make it a table for 3. At kapag hindi mo binago, kakanselahin ko ang cheque para sa pangalawang shipment niyo bukas. Hindi ako makapaniwalang tinitigan ko siya. Talagang dinamay pa niya ang kontrata dahil lamang sa dinner. Fine. Table for 3 it is. I wouldn't want to break our contract over jealousy. See you at 7:30, Dr. Tulip and Engineer Del Mundo. Try to wear something presentable. Mas maayos pang pormahan ko kaysa sa mukha mo. Umalis ka na bago pa kita ipahila sa security. Grabe, wala nang pagtatago ang selos ni Johan pati kontrata at pangalawang shipment. Handa niyang idamay para makasama sa dinner sina Tulip at Marco. Pero mas nakakagulat ang pag-amin niyang 3 taon pala siyang nanunood kay Tulip na mag-opera. Bakit niya ito ginagawa? At anong mangyayari sa kanilang table for 3? Ating alamin. Napakaganda ng ambience ng restaurant na pinili ni Marco. May soft jazz music, dim lighting, at mamahaling wine glasses na kumikislap sa ibabaw ng mesa. Nakaupo ako sa gitna na habang suot ang napakaganda kong emerald green dress. Sa kanan ko ay si Marco na nakasuot ng malinis at eleganting tailored suit. Sa kaliwa ko naman ay si Johan na nakasuot ng black fitted suit at dark polo. Napakagwapo sana niya, ngunit masama ang timpla ng mukha niya habang matalim na nakatitig kay Marco. You look absolutely breathtaking tonight, Tulip. Green suits you very well. Napangiti ako sa papuri niya. Thank you, Marco. Nag-ayos lang ako ng konti pagkatapos ng mahabang shift sa ospital. Biglang sumingit si Johan. Bakit? Kapag nasa site ba, hindi siya maganda? Araw-araw siyang maganda kahit may alikabok at semento ang mukha niya. Huwag mo nga siyang bulahin dyan. Napalingon ako sa kanya. Johan, tumahimik ka nga, kakaupo pa lang natin. Sinasabi ko lang ang totoo. At saka bakit Italian restaurant ang pinili mo, Villarreal? Nagsasawa na si Tulip sa pizza at pasta nung nasa Milan kami. Gusto niya ng totoong pagkain. Kanin at ulam. Is that so? Well, tonight, I recommend their signature truffle ossobuco and Barolo wine. I remember Tulip mentioning in Milan how much she enjoyed authentic Lombardy cuisine.
Yes, masarap talaga yung natikman natin sa Milan, Marco. Excited ako matikman ng version nila rito. Lalong napasimangot si Johan. Agad niyang tinawag ang waiter at padabog na binigay ang kaniyang order. Pakidagdagan ng 2 order ng T-bone steak, medium rare, at lagyan niyo ng maraming extra rice. Kung walang kanin dito sa Italian restaurant niyo, bumili kayo sa kabilang kainan. Lalagyan ko ng kanin ng plato ni Dr. Vargas. Nanlaki ang mga mata ko sa kahiyan. Johan, BGC fine dining to. Walang extra rice sa Italian restaurant. Nakakahiya ka talaga. Pakialam ko sa fine dining na to. Gusto kong busog ka. At gusto kong malaman ng lalaking yan na hindi ka nadadaan sa pa-truffle at wine lang. Dumating ang aming mga pagkain. Tahimik akong kumain habang damang-dama ang matinding tensyon sa pagitan ng dalawang lalaking nakaupo sa magkabilang tabi ko. Sa bawat hiwa ni Johan sa kanyang steak, pakiramdam ko'y mukha ni Markong gusto niyang hiwain. So Tulip, after the ER Wing project is completed in 2 months, my company is planning to expand our footprint here in Southeast Asia. I was thinking, maybe I could offer you a position as our regional medical director. You could travel between Milan and Manila. Napatigil ako sa pagkain dahil sa hindi inaasahang alok. Hindi pa ako nakakasagot nang biglang na nagsalita si Johan. Regional medical director? Inaalok mo siyang lumipat sa kumpanya mo at pumunta sa Milan? Why not Engineer Del Mundo? Tulip is an exceptional surgeon with world-class potential. She deserves a bigger stage than being stuck at a public hospital construction site with a hot-tempered engineer. Mabilis na inilatag ni Johan ang kubyertos niya. Stuck? Hindi siya stuck dito. Dito siya kailangan ng mga Pilipinong pasyente. Dito siya kailangan ng ospital. At higit sa lahat, dito lang siya sa tabi ko. Para bang biglang tumigil ang mundo ko. Hindi ko makapaniwalang tinitigan si Johan. Johan, anong sinasabi mo? Humarap siya sa akin. Wala nang malamig at suplado niyang ekspresyon. Galit pa rin siya. Ngunit may takot at sakit na rin akong nakita sa kanyang mga mata. I'm talking about us, Tulip. Hindi mo ba talaga nakikita? Nagsiselos ako. Nagsiselos ako hanggang sa mabaliw dahil sa tuwing kasama mo ang Marco na yan. Pakiramdam ko binubura mong 3 taon na pinagsamahan natin nun. Engineer Del Mundo, this is a public restaurant. Manahimik ka, Villarreal. Nag-uusap kami ng babaeng mahal ko. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Babaeng mahal niya? Ako? Oo. Mali ako nang pinagpaliban ko ang shipment mo dahil sa selos. Mali rin ako kung naging bastos ako ngayong gabi. Pero Tulip, pinadampas ko ang 3 taon ang hindi ko sinasabi sa'yo. Dahil natatakot akong masirang profesional nating ugnahin sa ospital. Pero ngayong nakikita kong inaagaw ka ng iba sa harap ko, hindi ko na kayang manahimik. Gusto pa rin kita. Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Parang sabay-sabay na bumalik sa akin ng lahat ng tanong at sakit na pilit kong kinalimutan sa loob ng 3 taon. Johan. Galit ako kasi natatakot akong baka mas gusto mo siya kaysa sa akin. Lalo na't palagi tayong nag-aaway. Napatigil si Marco. Tumingin siya kay Johan bago binalik sa akin ang kanyang mga mata. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya, na para bang may mahalagang bagay siyang nauunawaan tungkol sa aming dalawa. Huminga ako ng malalim bago muling hinarap si Johan. Johan, sa ating dalawa bakit ikaw pang nagsisisi? Don't you remember? You're the one who dumped me. Napaiwas siya ng tingin. That's because I was jealous. Aaminin kong masyado akong immature nung panahong yun. Pinagsisisihan kong ginawa ko. Ibinaba ni Marco ang kanyang baso ng wine. Bumuntong hininga siya bago bahagyang ngumiti. Well, I think I'm done with this dinner. Thank you so much for the treat, Tulip. You two should talk this out properly. I trust you, Mr. Del Mundo. I still don't like you, Villarreal. But thanks for not getting in my way.
Ako nang magbabayad ng bill na to. Akala ko ba akong manlilibre? Bakit ikaw magbabayad? Sinadya kong ibahin ang usapan. Ayoko na munang dagdagan pa ang tensyon sa pagitan namin ni Johan. Hindi pa ako handang ungkatin ang nakaraan. Lalo na ngayong nalaman kong pinagsisisihan niya ang pakikipaghiwalay sa akin at gusto pa rin niya ako. Tumingin sa akin si Johan na wala ang galit sa mukha niya at napalitan yon ng bahagyang ngiti. Kasi simula ngayong gabi, lahat ng pupuntahan nating kainan, ako nang magbabayad. Sa wakas, umamin na din si Johan sa harap pa mismo ni Marco. Ibinunyag niyang mahal pa rin niya si Tulip at pinagsisisihan ang pakikipaghiwalay niya rito. Pero hindi madaling burahin ang sakit ng 3 taong pananahimik. Handa na bang harapin ni Tulip ang nakaraan o kailangang patunayan ni Johan ang pag-ibig? Pag-uwi namin, hindi na namin muling pinag-usapan ang tungkol sa naging hiwalay namin at sa biglang pag-amin ni Johan. Sa tuwing sinusubukan niyang buksan ang usapan, agad kong nililihis ang paksa. Mukhang naunawaan naman niyang hindi pa ako handang pag-usapan yon, kaya hindi niya ako pinilit. Tahimik niyang ginalang ang desisyon ko. Kinabukasan, papasok pa lamang ako sa hallway ng ospital habang bitbit ang aking bag nang mapansin kong nakatitig sa akin ng mga nurse, resident doctor at staff. Nagbubulungan sila at naghahagikikan habang sinusundan ako ng tingin. Agad kong sinuri ang aking damit. Kinapa ko rin ang mukha ko kung may dumi ba akong hindi napansin. Ano na naman ba to? May dumi ba sa mukha ko? Patakbong lumapit sa akin si Nurse Alex. Halos maglupasay siya sa kilig habang mahigpit na hawak ang kanyang cellphone. Doktora! Oh my God! Tingnan mong office mo, dali! Alam mo bang sikat ka na naman sa GC natin dito sa ospital? Bakit? Wala naman akong ginawang mali ah. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip, hinawakan niya ang aking braso at mabilis akong hinila patungo sa aking office. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang napakaraming taong nagkukumpulan sa labas. May mga doktor ding nakasilip at nakikichismis na para bang wala silang mga pasyenteng kailangang asikasuhin. Dahil sa matinding kuryosidad, agad kong binuksan ang pinto. Halos malaglag ang pangako sa aking nakita. Nasa ibabaw ng mesa ko ang isang hard hat at isang napakalaking bouquet ng mga rosas. May kasama rin yung malaking card na may nakasulat na "Stay in your office. No more dinners with Italian auditors." Nang baliktaran ko ang card, nakita ko ang pangalan ni Johan sa likod. Sabi ko na pinupurso na ulit ni Engineer Johan si Dr. Saboy. Grabe, ang sweet! Sila na ba ulit? Oh my God, Dr. Saboy! Napapikit ako sa matinding kahihiyan habang mahigpit na hawak ang card. Johan Del Mundo, nakakainis ka talaga. Ginawa mo na naman akong tampulan ng chismis sa buong ospital. Habang nagkukumpulan ng lahat sa loob ng aking office, biglang dumating si Johan na may hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Agad na tumabi ang mga nurse at doktor upang bigyan siya ng daan. Wala ba kayong trabaho at nakatambay kayong lahat dito? Nagtakbuhan palabas ang mga nurses at doktor habang nagtatawanan. Nang makalabas ang lahat, pumasok si Johan sa aking office at isinara ang pinto. Lumapit siya sa akin at iniabot ang isang tasa ng kape. Ano? Nagustuhan mo ba yung binigay ko? Kinuha ko ang kape at pilit na pinigilan ang ngiting gustong kumawala sa aking mga labi. Walang niya ka! Kumalat na sa buong ospital na nililigawan mo ko. Nagawa na naman tayo ng issue. Dahan-dahang lumapit sa akin si Johan. Marahan niyang inayos ang ilang hibla ng buhok ko at inilagay ang mga yon sa likod ng aking tenga. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Hayaan mong kumalat para malaman ng buong mundo na akin ka. Pa-issue ka na naman. Nawalang mapang-asar ng ngiti niya. Seryoso niya akong tinitigan bago muling nagsalita. Tulip, alam kong nagkamali ako nun.
iniwan kita at nagpakaduwag ako. Pero pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Pwede mo ba akong hayaang manligaw ulit sa'yo? Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko inaasahang sasabihin ngayon. Parang kailan lamang, para kaming aso't pusa kung magbangayan. Ngayon, nakatayo siya sa harap ko at humihingi ng pagkakataong maitamang pagkakamaling sumira sa amin 3 taon na ang nakakalipas. Matagal ko siyang tinitigan. Masakit pa rin ang nangyari noon. Hindi ko yun basta-basta makakalimutan. Pero aminin ko man o hindi, mahal ko pa rin si Johan. Hindi ko kayang lokohin ang sarili ko. Huminga ako ng malalim bago siya sinagot. Oh, okay. Pero huling pagkakataon mo na to, Johan. Kapag binigo o sinaktan mo ulit ako, hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. Unti-unting lumitaw ang malawak na ngiti sa kaniyang muka. Salamat. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataong binigay mo sa akin. Sa wakas, binigyan ni Tulip ng pangalawang pagkakataon si Johan. Sa likod ng kanilang walang katapusang bangayan, mahal pa rin pala nila ang isa't isa. Pero sapat kaya ang mga rosas, kape at pangako upang maibalik ang nasirang tiwala? Mapapatunayan ba ni Johan na hindi niya nasasaktan si Tulip? Ating alamin. Dahil sa ginawa ni Johan, parang bombang kumalat sa buong ospital ang balitang nililigawan niya ako. Kaya naman wala ni isang doktor o nurse na katrabaho ko ang nagtangkang lumapit sa akin para kalabanin siya. Isang araw, pumasok ako sa pediatric ER ward upang bisitahin si Leah. Isang 8 taong gulang na batang babaeng may sakit sa puso. Bihira siyang dalawin ng kanyang pamilya, kaya madalas siyang malungkot at nag-iisa. Lumapit ako sa kanyang kama at inayos ang kumot niya. Kumusta nang pakiramdam ng baby Leah ko? Pumasok bang stepmom mo ngayon para dalhan ka ng bagong pangkulay? Malungkot na umiling si Leah. Hindi po ulit pumunta. Busy raw po sila sa bahay. Hinaplos ko ang kanyang buhok at ngumiti. Huwag ka nang malungkot. Nandito naman ang ate Dr. Tulip mo eh. Ako nang magbabantay sa'yo. Biglang bumukas ang pinto ng ward. Napalingon ako at hindi ko napigilang mapangiti nang makita si Johan. May bitbit siyang malaking drawing pad at isang kahon ng bagong colored pencil. Sabi ng nurse sa labas, may naghahanap daw ng pangkulay rito. Agad na lumiwanag ang mukha ni Leah. Engineer Johan, nagdala ka po ng pangkulay? Nagtataka akong tumingin kay Johan. Wait lang. Johan, paano mo nalaman na nandito ako sa ward ni Leah? At galing ka pa talaga sa ER wing para lang magdala niyan? Nagtaka ako kung bakit nawala ang lead consultant ko sa site visit. Sinabi ni Nurse Alex na nandito ka raw sa pediatric ward. Nabanggit din yung paborito mong pasyente si Leah at mahilig siyang mag-drawing. Kaya pala. Akala ko naman sinusundan mo na naman ako. Umupo si Johan sa kabilang bahagi ng kama at iniabot kay Leah ang drawing pad at mga colored pencil. Asa ka naman. Napadaan lang din ako sa bookstore sa kanto. Nakita kong kulang ang gamit ng pasyente mo. Napahagikik si Leah habang salit-salitang nakatingin sa aming dalawa. Bagay po kayo, Engineer Johan at Dr. Tulip. Para po kayong mommy at daddy ko kapag magkasama kayo. Nanlaki ang mga mata ko. Leah, ano ka ba? Magkatrabaho lang kami ni Engineer. Tumingin si Johan kay Leah at ngumiti. Gusto mo ba, Leah? Kapag gumaling ka na, ipagpapatayo kita ng sarili mong playroom dito sa bagong ER wing natin. Talaga po? Yehey! Basta po ikaw ang daddy at si Dr. Tulip ang mommy. Nagkatinginan kami ni Johan. Sabay kaming napangiti sa isa't isa. Noong kami pa, matagal na naming pinag-usapang magpapakasal kami. Pagdating ko ng 25 taong gulang. Pangarap din naming magkaroon ng sarili naming anak. Pero 28 taong gulang na ako ngayon. Hindi kami kasal at hindi pa rin kami nagkakabalikan. Gayunpaman,
habang magkatabi kami sa kama ni Leah. Para kaming isang buong pamilya. Dahil marami pa akong kailangang asikasuhin, nagpaalam muna ako kay Leah. Hindi naman ako gaanong nag-alala dahil naroon si Johan para samahan siya. Ngunit hindi nagtagal. Nakatanggap ako ng tawag. Biglang naging kritikal ang kondisyon ni Leah. Mabilis siyang sinugod sa operating room para sa isang emergency surgery. Agad na pinalam sa kanyang pamilyang sitwasyon at humingi kami ng pahintulot para sa operasyon. Ako ang namuno sa surgery bilang resident surgeon. Sa loob ng operating room, wala akong ibang inisip kundi ang mailigtas si Leah. Hindi ko alam ang nangyayari sa labas. Buong atensyon ko'y nakatuon sa bawat galaw ng aming medical team at sa mahinang tibok ng puso ng bata. Pagkalipos ng 3 mahabang oras, sa wakas ay natapos ang operasyon. Dahan-dahang namatay ang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto. Pagod na pagod akong lumabas ng operating room habang inaalis ang aking surgical mask. Pawisan ang aking noo at halos manghina ang mga tuhod ko. Pagbukas ng pinto, nakita kong pabalik-balik sa paglalakad si Johan sa hallway. Nakakuyom ang kanyang mga kamay at halatang balisang-balisa siya habang naghihintay. Nang makita niya ako, mabilis siyang tumakbo palapit. Baka sa kanyang mukhang matinding takot at pag-aalala. Parang isang tunay na amang naghihintay ng balita tungkol sa kanyang anak. Tulip, how is she? Ligtas ba si Leah? Kumusta ang operasyon? Ngumiti ako sa kanya sa kabila ng matinding pagod. Successful ang operasyon ni Johan. Stable na si Leah. Ligtas na ang bata. Napapikit si Johan at malalim na napabuntong hininga. Diyos ko, salamat. Salamat, Tulip. Nakakaganang puso ang malasakit ni Tulip at Johan kay Leah. Para silang mommy at daddy habang inaalaga ng bata. Lalo na nang maghintay si Johan sa labas ng operating room. Pero muling bubuhayin kaya ng tagpong ito ang dati nilang pangarap na pamilya? Handa na ba silang magsimulang muli? Ating alamin. Ilang araw ang lumipas. Tuloy nang bumuti ang kalagayan ni Leah. Unti-unti ring bumalik sa normal ang lahat sa ospital. Natapos na rin sa wakas ang pinagawang ER wing. Sa loob nito, kumikislap sa ilalim ng maliliwanag na LED surgical light ang mga stainless steel modular operating room panel. Kumpleto na ring nakakabit at maayos na gumagana ang mga dual pump ECMO unit, high-end ventilator at bedside monitoring system. Napaka-espesyal ng araw na yon para sa akin dahil gaganapin na ang turnover at grand opening ng bagong ER wing. Sa gilid ng malaking salaming pinto ay nakasabit ang napakahabang pulang ribbon. May mga bulaklak, sound system at mga upuang nababalutan ng puting tela para sa mga VIP sa harap ng gusali. Habang inihintay ang pagsisimula ng programa, muli kong sinuri ang mga huling detalye ng pasilidad. Johan, na-double check mo ba yung backup generator switch sa isolation zone? Ayoko magkaroon ng kahit 1 millisecond na power fluctuation kapag may nagsiseizure na pasyente sa loob ng room 3. 4 na beses kong siniguro yun, kasama ang chief electrical engineer ko kagabi. Mag-ooperate ang automatic transfer switch sa loob ng 0.2 seconds. Mabuti naman, siguraduhin mo lang engineer. Ayokong sa mismong turnover ceremony natin pumalpak. Yes, Doc. Pabiro ang sagot niya. Pero may kakaiba sa kaniyang pagkilos. Hindi siya mapakali at panay ang tingin niya sa paligid. Teka, para mas balisa ka pa kaysa sa akin ngayong umaga. Ninenervous lang ako sa ribbon cutting. Hindi ako sanay sa maraming tao at sa mga speech. Alam mo naman, mas gusto ko pang humawak ng semento at bakal kesa magsalita sa harap ng mga kamera. Masanay ka na. Ikaw ang chairman. Ikaw ang nagpondo at nagdisenyo ng pinakamodernong ER wing dito. Sa gitna ng aming pag-uusap, lumitaw si Marco na may dalang bouquet ng mga sariwang puti at rosas na tulip. Congratulations, Dr. Tulip. You look absolutely radiant today.
Marco! Wow! Thank you. Ang gaganda ng mga bulaklak na to. Akala ko nasa airport ka na at pabalik na sa Milan. I adjusted my flight. I couldn't possibly miss the grand inauguration of the ER wing, where our equipment will save thousands of lives. Also, someone contacted me for help last night, and I couldn't say no. Tumingin si Marco kay Johan na para bang may lihim silang dalawa. Napaubo naman si Johan bago mabilis na pumagitna sa amin. Kinuha niyang bouquet mula sa mga kamay ko at nilapag yon sa mesa sa tapat ng nurse station. Bawal ang mga bulaklak at pollen sa loob ng ER, Mr. Villarreal. Maaring mag-trigger yan ng asthma at allergic reaction sa mga pasyente. Johan, bisita natin si Marco at nasa hallway pa lang tayo. Wala pa tayong pasyente rito. Nakakahiya ka na naman. Pasensya ka na sa kanya, Marco. Pagpasensya mo ng kasungitan ng chairman na to. Halika, umupo ka na sa VIP section sa labas. Magsisimula ng programa sa loob ng 10 minuto. With pleasure, Dr. Tulip. Congratulations again. You both built something truly extraordinary here. Nang makalabas si Marco patungo sa bakuran, hinarap ko si Johan habang nakapamewang. Hanggang ngayon ba naman, Johan? Turnover na natin. Araw to ng tagumpay ng ospital at ng kumpanya mo. Pero ang selos mo kay Marco buhay na buhay pa rin? Mamatay man ako, Tulip. Magsiselos at magsiselos ako sa kahit sinong lalaking magbibigay sa'yo ng bulaklak bukod sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at hindi lang ako ng bahagya palapit sa kanya. Agad akong napatingin sa paligid. Buwisit ka! Bitawan mo nga ako! Baka may makakita sa ating mga nurse. Let them see. Hayaan mong makita ng buong ospital kung kanino ka lang dapat. Halika na sa labas. Naghihintay ng direktor. Nagsimula ang programa. Umakyat sa entablado ang hospital director upang ibigay ang kaniyang pambungad na pananalita. Mga minamahal kong kababayan at mga kasamahan sa propesyon ng medisina. Mahalaga ang araw na ito para sa ating ospital. Sa loob ng maraming taon naging saksi tayo sa siksikan, kakulangan sa kagamitan at hirap ng ating emergency room. Marami tayong pasyenteng gustong iligtas, ngunit kinukulang tayo sa pasilidad. Pero ngayong araw, nagbago ang lahat dahil sa hindi matatawarang dedikasyon ng ating lead resident surgeon na si Dr. Tulip Vargas at sa walang katapat na pagkukusa, pagmamahal sa bayan at pondong binigay ng Del Mundo Construction sa pangunguna ng chairman nitong si Engineer Johan Del Mundo. Narito na ang ating bagong ER wing, isang pasilidad na may kakayahang magligtas ng libu-libong buhay. Maraming salamat sa inyo. At ngayon, tawagin natin ang 2 taong nanguna sa proyektong ito upang ibigay ang kanilang mga mensahe. Unahin natin ang ating lead resident surgeon, Dr. Tulip Vargas. Umakyat ako sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan ng mga kapwa ko resident doctor at nurse. Inayos ko ang mikropono, huminga ng malalim at ngumiti sa mga taong nasa harapan ko. Magandang araw po sa ating lahat. Nung sinulat ko ang draft blueprint para sa bagong ER wing na to, akala ko'y mananatili lamang itong pangarap sa papel. Pero may isang taong naniwala sa akin. Lumingon ako kay Johan na nakatayo sa tabi ng entablado. Isang taong hindi lamang nagbigay ng milyon-milyong piso, kundi personal ding nagpuyat at nagtrabaho sa ilalim ng init at ulan upang matiyak na magiging maayos ang lahat. Engineer Johan Del Mundo, maraming salamat. Binigyan mo ng pag-asa ang lahat ng pasyenteng makakapasok sa pintuang yun. Nagtayuan ang mga tao at nagpalakpakan. Hindi ko napigilan ang aking mga luha habang bumababa sa entablado. Agad akong sinalubong ni Johan. Iniabot niya ang kaniyang panyo at marahang pinunasan ng mga luha sa aking pisngi. Sinabi ko sa'yo, ayoko nakikita kitang umiiyak. Masaya lang ako, Johan. Ikaw nang mag-speech. Bilis. At ngayon, pakinggan naman natin ang mensahe mula sa taong nagpatayo at nagpondo sa napakagandang istrukturang ito. Ang chairman ng Del Mundo Construction,
Engineer Johan Del Mundo. Habang umaakyat si Johan sa entablado, tumahimik ang buong madla. Hindi ko may paliwanag kung bakit parang lalo siyang kinakabahan habang hawak ang mikropono. Nung unang beses akong pumasok sa ospital na ito, 3 taon nang nakakalipas. Nakita ko ang isang doktor. Nanginginig ang mga kamay niya sa pagod. Marumi sa dugo ang kanyang white coat. At umiyak siya sa hallway dahil namatayan siya ng pasyente dahil sa kakulangan ng kagamitan. Biglang nagsitinginan sa akin ng mga nurse at resident doctor. Hindi man binanggit ni Johan ang pangalan ko, alam nilang ako ang tinutukoy niya. Nagsimulang tumulo ang aking mga luha habang nakatitig ako sa kanya. Kilala ko ang doktor na yon. Ilang beses ko na siyang nakitang umiyak. At sa tuwing nakikita ko siya sa ganung kalagayan, parang pinipiga ang puso ko. Kaya nung araw na yon, nangako ako sa sarili kong hindi ko na hayaang umiyak muli ang doktor na yon. Gagamitin ko ang lahat ng pera ko at bawat lakas ng katawan ko para ibigay ang mga kailangan niya. Direkta siyang tumingin sa akin. Dr. Tulip Vargas, hindi ko itinayo ang ER wing na to para sa sarili ko. Hindi ko rin to ginawa para sa kasikatan ng Del Mundo Construction. Itinayo ko ito para sa'yo dahil naniwala ako sa pangarap mo. Dahil simula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nag-iisa sa puso ko. Napakapit sa dibdib ang mga nurse at resident doctor sa matinding kilig. Umalingaw-ngaw sa buong plaza ang sigawan at palakpakan. Namula ang buong mukha ko. Hindi ko alam kung saan ako titingin habang pinupunasan ng aking mga luha. Bumaba si Johan mula sa entablado. Ngunit bago pa siya makalapit sa akin, ay dinumog na siya ng mga VIP. Nang pumwesto kami sa ribbon cutting, hindi kami nagkatabi dahil napagitnaan kami ng mga opisyal at bisita. Sa pagputol ng ribbon na ito, opisyal nating binubuksan ng Del Mundo Vargas Emergency Room para sa ating mga mamamayan. Pagkatapos ng opisyal na kuhanan ng mga literato, pumasok ang lahat sa gusali para sa guided tour at cocktail reception na inihanda sa malaking conference hall. Habang nag-i-enjoy sa pagkain at inumin ng mga bisita, miyembro ng media at mga opisyal sa ikalawang palapag, napansin kong biglang nawala si Johan sa gitna ng crowd. Hawak ang isang baso ng orange juice. Naglakad ako sa tahimik na hallway sa ibaba habang hinahanap ang matangkad niyang figura. Nasaan na naman kaya yung lalaking yun? Bigla-biglang nawawala eh. Sa dulo ng hallway, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto ng modular operating room, ang pinakamalaki at pinaka-advanced na OR sa buong wing. May maliit na liwanag na nagmumula sa loob. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto. Johan, nandito ka ba? Napatigil ako sa mismong pintuan. Nanlaki ang mga mata ko at halos mabitawan ko ang baso ng juice na hawak ko. Ang malaking operating room na dapat ay malamig, sterile at walang laman ay lubusang nagbago. Nakatutok sa gitna ng silid ang malaking suspended LED surgical light. Ngunit naka-adjust ang mga yon sa napakalambot at mainit na golden glow. Daan-daang maliliit na warm fairy light ang nakasabit sa paligid ng mga OR panel. Nagkalat naman sa sahig na gawa sa anti-static medical vinyl ang mga tululot ng sariwang pulang rosas at puting tulip. Sa mismong gitna ng silid, sa tabi ng paborito kong ergonomic mounting bracket, nakatayo si Johan. Sa likuran niya, makikita sa malaking digital monitoring screen ang litrato naming dalawa. Noong unang araw namin sa construction site, pareho kaming marumi sa semento. Nakasuot siya ng suit at ako naman ay naka-doctor's coat habang galit na nagtatalo sa gitna ng mga ginibang pader. Johan, anong ginagawa mo rito sa OR1? Bakit may mga ilaw at bulaklak dito? Bawal to sa sterile zone. Mukhang nabigla rin siya sa bigla kong pagpasok. Hawak pa niya ang kanyang cellphone na para bang may iti-text sana siya. Dr. Vargas, wala pa tayong pasyente ngayong araw. Nakalak ang buong zone na to para sa ating dalawa.
Johan, kailan mo to inayos? Paano mo to nagawa ng hindi ko nalalaman? Kagabi, habang sinisiguro ko ang backup generator, kasama ko ang mga resident doctor mo at ang mga empleyado ko. Lahat sila'y kasabot ko rito, pati si Marco. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko akalaing magagawa ni Johan na humingi ng tulong kay Marco. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa magkatapat na ang aming mga katawan. Kinuha niyang baso ng orange juice mula sa aking kamay at marahang nilapag iyon sa stainless steel side table. Pagkatapos ay hinawakan niyang aking dalawang kamay. Malamig ang kanyang mga daliri. Isang bagay na napakabihirang mangyari sa isang matapang at mayabang na chairman na tulad niya. Johan, nanginginig ang mga kamay mo. Okay ka lang? Kabado ngumiti si Johan. Okay lang ako. Kinakabahan lang pero okay ako. Tumango ako kahit hindi ako kumbinsido sa sagot niya. Magsasalita pa sana ako nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng operating room. Pumasok si Leah habang tinutulak ng isang nurse ang kanyang wheelchair. Kuya Johan, huwag ka nang mahiya. Kinuha ko na po ang wheelchair para kung sakaling mahimatay ka sa kaba, mabilis ka namin matutulak sa patient room. Kaya mo yan, Kuya Johan. Hindi ko napigilang matawa ng malakas. Kasabay ng aking pagtawa ang pagbatak ng mga luha mula sa aking mga mata. May idea na ako kung anong balak gawin ni Johan. Napangiti naman siya ng napakalambing bago ginulo ang bonnet ni Leah. Salamat, Leah. Hindi ako hihimatayan dahil matagal ko nang pinaghandaan to. Muli niya akong hinarap bago pinasok ang isang kamay sa bulsa ng kanyang coat. Dahan-dahan niyang nilabas ang isang maliit na dark velvet box. Nalaki ang mga mata ko. Napahawak ako sa aking dibdib habang napakabilis ng tibok ng puso ko. Marahang lumuhod si Johan sa sahig ng modular operating room. Napalibutan siya ng mga talulot ng rosas at tulip. Katabi ang wheelchair ni Leah at nasa ilalim ng mainit na liwanag ng mga LED surgical light. Binuksan niya ang velvet box. Nasa loob nito ang napakagandang platinum ring na may malaki at napakalino na emerald cut diamond. Johan, my God! Dr. Tulip Vargas, lead resident surgeon of this hospital. The only woman who ever made the chairman of Del Mundo Construction jealous, mad, and deeply in love. Ayokong makasama ka lang sa trabaho. Ayokong maging lead engineer mo lang sa tuwing may itatayong gusali. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong ako ang uwian mo pagkatapos ng pinakamahaba mong shift sa ospital. Gusto kong ako ang hahawak sa nanginginig mong mga kamay sa tuwing pagod na pagod ka na sa pag-oopera. Will you marry me, Tulip? Will you let me build the rest of my life with you? Doc Tulip, mag-yes ka na po. Dali! Nanginginig na po ang tuhod ni Kuya Johan. Napuno ng tawanan ng OR. Ngunit hindi ko malis ang aking tingin sa lalaking nakaluhod sa harapan ko. Naalala ko ang lahat. Ang una naming pag-aaway sa construction site. Ang matinding silusan sa Milan. Ang gabing nagkasagutan sila ni Marco sa BGC. At ang walang sawang malasakit ni Johan sa mga pasyenteng tulad ni Leah. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin, siya pa rin ang lalaking mahal ko. Yes. Yes. Yes, Johan. Pakakasalan kita. Tumayo si Johan at napakahigpit na niyakap ang aking bewang. Bahagya niya akong iniangat mula sa sahig at masayang inikot sa gitna ng silid habang pumapalakpak at tumatawa si Leah mula sa kanyang wheelchair. Nagtatawanan at umiiyak kaming dalawa habang magkayakap. Nang ibaba niya ako, dahan-dahan niyang kinuha ang singsing mula sa kahon at sinuot yun sa palasingsingan ng aking kaliwang kamay. Perpekto ang sukat nito. Hinawakan ni Johan ang magkabilang pisngi ko bago marahang inilapat ang kanyang mga labi sa akin. Napakatamis, napakalalim, at napakatagal ng halik na yon. Isang halik na puno ng 3 taong pananabik
sakripisyo at pagmamahal. Habang nakayaka pa rin ako kay Johan, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng OR1. Sabay-sabay na pumasok ang mga kaibigan kong resident doctor, mga nurse, ang hospital director, mga senior engineer ng Del Mundo Construction, at maging si Marco Villarreal na nakatayo sa likuran habang pumapalakpak at nakangiti. Nagiya si Dr. Tulip! Sila na ni Engineer Johan! Nagsigawan at nagpalakpakan ang lahat. Namula ng matindi ang aking muka. Itinago ko yun sa dibdib ni Johan habang tumatawa naman siya at mahigpit akong inaakbayan. Inlalayan din niyang makalapit si Leah sa amin upang makasama siya sa aming yakapan. Lumapit ang hospital director na may hawak na 2 baso ng champagne. Sabi ko na nga ba, kaya pala napakahigpit at napakaingat ng inspeksyon niyo sa OR1 kagabi. Engineer, congratulations sa inyong dalawa. Lumapit din si Marco na may hawak na baso ng wine at nakangiti. Congratulations, Engineer Del Mundo. That was a remarkably well-executed proposal. Even better than my equipment layout. Thanks to little Leah here too. Salamat, Villarreal. At salamat sa pagtulong sa mga ilaw kagabi. Pero paalala lang, kahit engaged na kami, bawal ka pa rin magbigay sa kanya ng mga tulip. Nagtawanan ng lahat sa loob ng operating room. Napailing na lamang si Marco habang tumatawa. I promise, Engineer. From now on, I will only give business invoices and wedding gifts. Tulip, you found a truly magnificent man. Be happy. Ngumiti ako kay Marco. Thank you so much, Marco. Dapat present ka sa kasal namin. Biglang humirit si Johan. Gagawin kitang best man. Sa wakas, natupad hindi lamang ang pangarap na i-wing ni Tulip, kundi pati ang pangarap nila ni Johan. Sa mismong operating room lumuhod ang engineer at humingi ng habang buhay na pagsasama. Matapos ang matamis niyang yes, ano kayang bagong kabanatang itatayo nilang dalawa bilang masayang magkatipan mula ngayon? Ating alamin. Pagkatapos ng proposal ni Johan, agad na kumalat ang balita sa buong ospital. Sa tuwing pumapasok ako, hindi nawawala ang pang-aasar at tuksuhan ng mga katrabaho ko. Simula nang mag-iyas ako kay Johan, naging mas magaan at makulay ang takbo ng buhay ko. Para bang muling nabuhay ang bahagi ng sarili kong matagal ding naging malungkot. Isang hapon, palubog ng araw sa kalangitan ng Manila. Nakatayo kami ni Johan sa tabi ng malaking bintana ng bagong ER wing. Nakasuot pa rin ako ng white coat. Habang kumikislap sa huling sinag ng araw, ang malaking diamante sa singsing na suot ko sa kaliwang kamay. Nakatayo si Johan sa likuran ko. Nakayakap ang kaniyang mga braso sa aking bewang habang nakapatong ang baba niya sa aking balikat. Hindi pa rin ako makapaniwala, Johan. Parang kailan lang. Panay ang away natin dahil lagi mo akong inaasar. Tapos ngayon tayo na ulit. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit bigla ka na lang nakipag-break nun. Ang lakas din ng topak mo. Nakipaghiwalay ka sa akin ng walang dahilan. Tapos nung nagkita ulit tayo, ikaw pang may ganang mag-attitude. Huminga ng malalim si Johan bago nagsalita. Nagkamali ako. Naalala mo nung college tayo? Papunta ako na sa department mo nang makita kitang may katabing lalaki. Sinusubuan mo siya habang nagda-type siya. Nagselos ako. Hindi ko kayang sabihin nun sa'yo. Kaya nagpanggap akong walang nakita. Pero nakita ko na naman kayong magkasama. Sa tuwing nagte-text ako, hindi ka sumasagot. Tapos kasama mo pa siya. Mabilis akong humarap sa kanya. Yun lang ang dahilan kaya ka nakipaghiwalay? Hindi mo malang ako hinarap at tinanong. Umiyak ako ng sobra dahil sa break natin. Tapos selos lang palang dahilan? Sorry naman. Nung naghiwalay na tayo. Tsaka ako lang nalaman na tinutulungan ka pala niya sa thesis mo. Kaya pala lagi kayong magkasama. Nang malaman mo nagkamali ka, bakit hindi mo ako kinausap ulit? At saka masakit din para sa akin sa pagkatapos nating maghiwalay. May lagi ka namang kasamang babae. Nahihiya akong bumalik sa'yo. At yung babaeng nakikita mong kasama ko, pinsan ko yun.
Hindi rin kita kayang kausapin dahil nakikita kong abala ka sa pag-aaral at sa mga pangarap mo. Naisip kong mas mabuting suportahan na lang muna kita mula sa malayo hanggang sa matupad mo ang lahat ng gusto mo. Palagi kitang binabantayan. Siyempre binabantayan ko rin ang mga lalaking nagtatangkang manligaw sa'yo. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Wala naman nanligaw sa akin ah. Don't tell me. May mga manliligaw ako sana ako pero tinatakot mo sila. Nahihiyang umiwas ng tingin si Johan. Parang ganun nga. Pero hindi mo ako masisisi. Mahal kita. Kaya ayaw kitang makita sa iba. Tinapi ko ang braso niyang nakayaka pa rin sa aking bewang. Ang daya mo talaga. Kailan mo gustong magpakasal? Ngumiti ako ng pilya. Baka gusto mong magpatayo muna ng pediatric wing bago tayo magpakasal. Si Lia ang gagawin nating flower girl. Bigla niya akong binitawan at humarap sa akin. Ano? Pediatric wing naman. Tulip. Kakaluhod ko lang sa OR1 kanina. Sa susunod na buwan ang kasal natin. Walang bagong blueprint na pipirmahan hanggat hindi ka nakasuot ng wedding dress. Hindi ko napigilang matawa sa reklamo niya. Sige na nga, sa susunod na buwan na. Pero siguraduhin mong hindi ka magsaselos sa wedding planner natin. Depende kung lalaking wedding planner. Kapag lalaki yun, ako mismo ang magdidisenyo ng kasal natin. Mula sa simbahan hanggang sa reception. Lumipas ang 1 buwan at natuloy ang kasal namin gaya ng napag-usapan. Pagkatapos ng seremonya, isa sa mga unang pinuntahan namin ay ang silid ni Lia. Nakatayo kami ni Johan sa tabi ng kama niya habang suot pa rin ang magkapareho naming wedding ring. Naroon din si Marco na tumupad sa tungkulin niya bilang best man. Lumapit siya sa amin habang may hawak na mga dokumento. As the best man of this crazy wedding, I have signed all the sponsorship guarantees for this young lady's education. Ngumiti ako kay Marco bilang pasasalamat. Ngunit nang tingnan ko si Lia, napansin kong malungkot ang kaniyang mga mata. Ate Doc, Kuya Engineer, aalis na po ba ako papuntang orphanage? Ayaw na po kasi akong kunin ng stepmom ko. Agad akong naupo sa gilid ng kaniyang kama at hinawakan ang maliit niyang kamay. Hindi ka pupunta sa orphanage, Lia. Because today, legal na kitang anak at legal na rin siyang daddy mo. Nanlaki ang mga mata ni Lia. Lumapit si Johan at lumuhod sa tabi niya. Inampun ka na namin, Lia. Uuwi ka na sa bahay natin. Totoo po, pamilya ko na po kayo. May mami at daddy na ako. Kahit nakakalungkot dahil ayaw na nila sa akin, masaya ako dahil sa inyo ako mapupunta. May mami at daddy na ako magmamahal sa akin. Nagkatinginan kami ni Johan. Nalaman naming hindi pala tunay na anak si Lia ng pamilyang kinagisnan niya. Iniwan lamang siya sa labas ng kanilang bahay noong sanggol pa siya. Ngunit para sa akin, hindi mahalaga kung kaninong dugo ang nanalaytay sa kaniyang katawan. Anak ko si Lia. At mula sa araw na yun, sisiguraduhin naming hindi na siya muling makadarama na nag-iisa siya. Hinaplos ni Johan ang buhok niya. Yes, baby girl. Pamilya na tayo. Biglang umiti ng pilya si Lia. So ibig sabihin po ba, pwede ko na ring sabuyin ng tubig si Daddy Johan kapag suplado siya? Sabay kaming sumagot ni Marco. Pwede. Napapikit si Johan at napailing. Diyos ko, dalaw ng Dr. Saboy sa buhay ko. Nagtawanan kaming lahat. Mahigpit kong niyakap si Lia habang nakayakap naman sa aming dalawa si Johan. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Marco at nakangiting pinagmamasdan ng aming bagong nabuong pamilya. Habang yakap ko ang asawa at anak ko, naalala ko ang lahat ng pinagdaanan namin ni Johan. 3 taon akong namuhay na iniisip kung bakit niya ako iniwan. Nang muli kaming magkita, sinalubong namin ang isa't isa ng galit, bangayan at hindi mabilang na pangasar. Hindi ko akalaing ang lalaking sinabuyan ko ng tubig sa harap ng daan-daang tao
ang siya ring magtatayo ng ER wing para sa pangarap ko. Maghihintay sa labas ng operating room at luluhod sa harapan ko upang hingi ng kamay ko. Hindi naging madali ang kwento namin. Maraming nasayang na panahon at hindi nasabing dahilan at damdaming tinago dahil sa takot at pride. Pero sa huli, natuto kaming mag-usap, magpatawad at muling magtiwala. Tumingala sa akin si Leah at masayang ngumiti. Mami Tulip, uuwi na po ba tayong tatlo sa bahay natin? Hinalikan ko ang kanyang noo. Oo anak, uuwi na tayo. Hinawakan ni Johan ang isang kamay ko habang hawak ko naman ang kamay ni Leah. Sabay-sabay kaming naglakad palabas ng silid. Hindi na bilang isang doktor, isang engineer at isang batang pasyente, kundi bilang isang buong pamilya. Sa buhay kong puno ng emergency, hindi ko inasahang ang pinakamagandang bagay na darating sa akin ay walang anumang babala. Isang supladong engineer, isang batang nangangailangan ng tahanan, at isang pag-ibig na minsang nasira, ngunit muling itinayo, mas matibay, mas totoo, at panghabang buhay. Sa wakas, hindi na lamang mga buhay ang inililigtas ko araw-araw. Dahil sa piling ni Johan at Leah, natagpuan ko rin ang buhay at pamilyang matagal nang hinihiling ng puso ko. At dito nagsimula ang pinakamasayang proyektong sabay naming bubuuhin, ang aming habang buhay. Wakas. Ipinakita ng kwento ni Tulip at Johan na kayang sirain ng selos, pride at kakulangan sa komunikasyon ng isang magandang relasyon. Kung naging tapat lamang sila sa kanilang nararamdaman, hindi sana nasayang ang 3 taon nilang magkahiwalay. Ngunit ang tunay na pagsisisi ay hindi natatapos sa paghingi ng tawad. Kailangan itong patunayan sa pagbabago, paggalang at pagsuporta sa pangarap ng taong mahal mo. Ipinakita rin ni Tulip at Johan na hindi dugo ang tanging batayan ng pagiging pamilya. Sa pagmamahal nila kay Leah, binigyan nila ang isang batang malungkot ng tahanang matagal nitong hinihiling. Sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi humahadlang sa iyong pangarap. Tinutulungan ka nitong itayo iyon. Magandang araw po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pag-ibig ang ating natapos ngayong araw. Kung bago ka pa lang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga kwento. At kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayong araw, gusto ko pang malaman ang inyong mga komento. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.